Mas naunang nagising si Patrice kinaumagahan, nakayapos pa rin sa katawan niya ang asawa. Ang mukha ay nakasiksik sa leeg niya, habang unan siya sa kanan nitong bisig. Pinabakuran siya ng asawa, parang takot na aalis siya. A smile flashed on her face as she remembered what happened last night. Last night was unforgettable. Tinampol niya ang ulo kapag gusto niyang kurutin ang pisngi. Hanggang ngayon ay kay hirap paniwalaan na magkatabi sila ni James sa umagang ito. Pinangarap niya lang ito at ngayon ay nabigyan na ng katuparan. Sinamyu niya ang scent ng brasong nakadantay sa kanya. His clean, masculine scent as her blanket is simply paradise. Dahan-dahan, ingat na inalis niya ang pagkakapulupot nito sa kanya. Gusto pa sana niyang e-enjoy ang moment na katabi ito, ngunit kailangan niyang bumangon at ipaghanda ito. Kumislot ito ngunit di naman tuluyang nagising. Bago bumangon ay nahiga muna siya ilang pulgadang layo mula sa nahihimbing pa ring asawa. Pinakatitigan niya ang buong mukha nito. Ang mukhang epitome ng kagwapuhan sa kanya. I hope and pray that I will wake up in your arms forever. Wala mang assurance ang forever, masaya na siya. Umangat ang palad niya at kinopya ang outline ng mukha nito. Every detail of his angular face, nakaburda na iyon sa kanyang utak, at lalo na sa kanyang puso. Tinamnan niya ng magaang halik ang braso nito, bago maingat niyang inalis ang kumot na nakatabing sa katawan nila. Bumangon siya at pinulot ang polo ni James. Isinuot niya iyon. Sa tangkad at laking mama nito nagmukha na iyong duster sa kanya. Umabot hanggang gitnang hita niya. Napapangiti na naman siya at nayakap ang sarili. Inamoy-amoy pa niya ang damit. Ang daye, bakit ang bango niya pa rin? Pinulot niya ang mga damit nila na nagkalat sa sahig. Mamaya maglalaba siya. Ayaw niyang nagpapalabada, total naman ay wala siyang ibang ginagawa. Pumanhik siya sa walk-in closet, at isinalansan sa laundry basket ang mga gamit na mga kasuotan. Matapos yun ay naghalungkat siya ng isusuot ng mister sa opisina. Undershirt, long sleeves polo, coat, slacks. Gamay na niya ito. So far, lahat naman ng inihahanda niya ay isinusuot nito. Pati necktie at medyas, maayos nang nakalapag sa center table ng walk-in closet. Pinakahuli niyang pinulot sa drawer ang kulay itim na boxers. Either white or black lang ang kulay ng mga iyon. Habang nakatitig sa munting kasuotang iyon, ay hindi niya maiwasang mapangiti at makagat ang labi. This thing covers him, that thing that. Ang halay ng tumatakbo sa utak mo, Patrice. Early in the morning, pero nag-iinit ang sulok ng kanyang mukha sa rumaragasang eksena nila ng asawa. Napapailing na ibinaba niya iyon katabi ng panyo nito. Paglabas niya ng closet, mahimbing pa rin ang asawa na nakadapa na, at medyo awang ang bibig. Natatawa pa siya at nalilis ang kumot nito sa katawan. Nasilipan niya tuloy ang namumutok nitong pangupo. Para lang itong si Brad Pitt sa Troy. Teka nga, isang kapulyahan ang naisipan niya. Kinuha niya ang cellphone at kinunan niya ito habang natutulog. Hey, Patrice, baliw ka na rin. Nanaog siya sa silong ng hindi pinagkaabalahang magsuot ng pijama. 8:00 na at sa mga oras na ito ay nakaalis na rin si Nami. Habang humahakbang ay kinwente niya sa isipan ang mga ihahain. Today is special. Napapangiting muli niyang sinilip ang gallery ng phone. Babad ang mga mata niya na hindi niya napagtantong, nasa mismong harapan niya si Nami. Nagkagulatan pa sila ni Nami nang muntik na silang magkabanggaan. Ikaw talagang bata ka. Papatayin mo ba ako sa nerbiyos? Gulat na siti niya sa nakababatang babae. Ang kamay ay automatikong nakahawak sa gawing dibdib. Hala, si ate nagugulat. Kanina pa kaya ako dito. Di kita napansin ha. Paano kasi po, panay-ngiti at titig ka dyan sa cellphone ninyo po. Dumukwang pa ito sa phone niya. Itinago niya naman sa kanyang likuran, tila takot na maagawan. Sus, si ate, nakita ko na po. Yung puwet ni kuya, parang burger buns. Parang ang sarap kagatin ate. Naningkit ang mga matang tinitigan niya ito at pinamaywangan. Pero mukhang wala lang talaga sa sarili ang dumudulas na mga salita sa bibig ni Nami. Bakit ate? Unaware of her crime, she inquired. Nanunulas ang nguso, namimalog ang mga mata. Yang bibig mo, minsan busalan mo. Hindi maganda sa isang babaeng kagaya mo, ang kung ano-anong vulgar na salitang lumalabas sa bibig. Naglakad na siya papasok sa kitchen kasunod ito.
Bakit naririto ka pa? Dapat ay pumasok ka na, di ba? Sana hindi nito pagtuunan ng pansin ang ayos niya. There's no use na umakyat pa siya sa itaas at magbihis. Exempted ho ako sa exams ate, kaya pabanjing-banjing lang ako dito sa bahay. Tapos ko na nga palang diligan ang mga halaman, te. Wow! Congrats! Lumapit na siya sa fridge para maghanap ng ilulutong espesyal na agahan. Unang beses yata ng opisyal na pagsasama nila ni James sa iisang silid. This calls for a celebration. Habang nagsasaing si Nami sa rice cooker, inihahanda niya naman ang mga lulutuin at ipansasahog sa sinangag. Te, anong gagawin natin sa itlog? Batihin mo ang 4. Set aside mo ang 3 pa. Pinigyan niya ito ng bowl at whisk. Sa pagbabalat ng hotdog naman natuon ang atensyon niya, habang nagpapainit ng kaunting tubig sa Teflon, kung saan nilunod ang mga nabalatan na. Nang matuyo ang tubig ay binudburan niya iyon ng sesame oil. Bakit sesame ang gamit mo ate? Para mas maging malasa. Isinunod niya ang bacon at special sunny side up egg. Special kasi may melted shredded cheese iyon sa ilalim na kinapapatungan ng itlog. Ang 2 pang itlog ay nilagyan niya ng finely shredded onion leaves. Nang matapos ang proteins ay naghiwa siya ng burger buns, at tinost sa pinaglutoan ng bacon, cut side down. Natatawa pa siya habang nakatitig sa buns. Naalala niya kasi ang association ni Nami sa pangupo ng asawa. She bit her lower lip. Sinusupil ang ngiting nangangambang pumunit sa bibig niya. Sobrang saya lang niya na di ma-contain ang ngiti. Nami, mag-whisk ka nga ng ketchup at mustard sa maliit na bowl, tapos budburan mo ng white pepper. Iyon ang ginamit niyang spread sa burger. Alam niyang masyadong fatty pero mahilig namang magpapawis ang asawa niya, kaya carry lang ang extra fat ngayong umaga. Pawis na pawis nga ito sa ibabaw niya. It was midnight nang bigla na lang siyang nagising sa mga haplos nito, at maiinit na mga halik. Babe, isa pa please. Nadala na naman siya sa namumungay na mga mata. Ate, wala ka na bang iuutos? Muntikan pa siyang mahuli ni Nami na parang adik na nakangiti. Tumikim muna siya bago sumagot. Pakiligpit na lang nitong mga kalat ha, at kumain ka na rin pagkatapos. Maayos niyang isa-isang ipinatong sa tray ang mga sisidlan ng pagkain. Dinamihan niya na pati kanin, at alam niya ang appetite ng asawa. Kumuha pa siya ng guyabano at nagblend. Iniakyat niya iyong kasama ang mga pagkaing nasa tray. Breakfast in bed ng asawa sa silid nito. Nila pala, silid nilang mag-asawa. Inside, she giggled like a child. Kinikilig talaga siya. Sa tanang buhay niya kay James lang siya kinikilig ng husto na parang uod. Kahit kay Terence hindi niya maramdaman ang mga kayang ipadama ni James. Yung kakaibang excitement, at higit sa lahat ang magtambolan ang dibdib titigan pa lang ang dulo ng buhok nito. James invaded her whole being. Para itong conqueror na inari ang puso niya, nang walang ka-effort. She is in love with her husband. That's a fact, a hard one. Gamit ang kanang binti ay itinulak niya pabukas ang pintuan. Natutulog pa rin ang asawa niya. Eksaktong nilapag niya sa mesita ang tray, nang magbukas ito ng mga mata. Umiwi ito, halatang mabigat pa ang mga talukap, ngunit kaagad na sumili ang matamis ng ngiti nang makita siya. Breakfast in bed, malambing niyang anunsyo. Ginawaran niya ito ng matamis na ngiti. Imbes na sumagot ay hinela lang siya nito. Sumadsad siya sa katawan nito. Halos maguntugan pa ang mga mukha nila. Their lips were almost brushing. Ang unfair lang. Kahit walang mumog hindi masangsang ang amoy ng hininga nito. His hot breath fanning her face equaled the intense beating of her heart. Tiff, anitong ikinakunot ng noo niya. Caged by his strong arms, she could literally feel the throbbing of his heart. Nakipagsabayan iyon sa mabilis na pagdagandong ng puso niya dala ng gulat at kilig. Paano? You're wearing my polo. His husky bedroom voice seemed so sweet in her ears. Bawal. You're the burglar. So, I'm a happy victim. Nakagat niya ang pang-ibabang labi, nang maramdaman ang pagpaloob ng palad nito sa ilalim ng kanyang suot, at pinisil ang umbok ng kanyang puwitan, ngunit maagap niya itong pinigil. Mahirap na kapag ito ang nagsimulang mangmanyak, di maaawat. Nagsisimula ka na naman. Kailangan niyang patlangan ang libido nito. Mamaya ay di na ito makapasok at talagang may kirot pa rin sa gitna ng katawan.
Kain ka na. Isang magaang halik ang iginawad niya rito, at balak na sanang tumayo, but James is such a tease. Ipinirmi nito ang mukha niya sa pamamagitan ng pagpigil sa batok niya. Hinalikan siya nito. A lazy kiss, hindi malalim, nanunudyo lang. His seductive way of kissing, with light biting off her lips. Good morning, sunshine. Morning, Superman. Matamis ang naging ngiti nito. Panipip. Like that. Sunshine Superman or Superman Sunshine. Kahit alin sa dalawa, masarap pakinggan. Parang bata lang. Akalain ba niyang may ganitong side ang asawa? Buong akala niya ay sapat na yun pero pinalalim pa nito ang halik sa kanya. Malikot at mapang-angkin ang mga labi nito. Early in the morning but she was enveloped with this burning heat gushing from James' scandalous kisses. Scandalous dahil lumilka iyon ng sensual na tunog. Scandalous dahil halos isubo na nito ang mga labi at kainin ang kanyang dila. Oh, God! She was literally out of breath but she wanted to match his fervor. Tinumbasan niya ang mapusok nitong halik. Troubles in her system started to surface. So troubled by the heat in between her legs and that his raging that started to get alive again. Ang nagngangalit na ringtone ng cellphone niya, ang nagsisilbing hudyat para itigil ng asawa ang kahalayan. Kapwa sila hingal nang naghiwalay ang magkahugpong na mga labi. Pakiramdam niya ay nangangapal na nga, nagmura ito. Bad word. Napangiti siya habang nakatitig sa biglaang pagdilim ng gwapong mukha nito. Siya na ang umabot sa phone at itinuon sa tenga nito. This better be good, Polly. Halatang iritado ang mama. Ayaw na nabibitin. Temporaryo naman siyang nabigyan ng pagkakataong umalis sa tabi nito. Pinagkasya niyang ituon sa breakfast nito ang pansin. Nagsalin siya ng kape sa mug mula sa heater, at binudburan ng kaunting asukal. Black. Natuklasan niyang titig na titig ang asawa sa kanya. His attention was divided between his conversation and her. He was simply looking at her legs. A little bit weary, angry, anxious. Sinundan niya ang mga titig nito. Doon sa mismong parte ng hita niya na na-expose kapag umaangat ang hemline ng polo sa bawat niyang paggalaw. Sa mismong mark na naiwan roon. I'll be there shortly. By the way, reset the meeting with the Fajardo Mining tomorrow. Tinapos nito ang pakikipag-usap. Ang dilim sa mukha ay hindi mawala-wala. Sinenyasan siya nitong maupo sa kandungan nito. Para naman siyang robot na napapasunod. Although, bothered siya sa bagay na nasa gitna ng katawan nito. Bago umupo ay tinakto niya iyon ng kumot. Does it hurt? Concerned nitong tanong habang maso yung hinahaplos, ang magkahalong namumula, at nangangitim na marka sa balat niya. Hindi naman. Sinungaling siya. Napaigik pa nga siya kagabi ng madiinan ng ngipin nito, dala ng panggigigil sa kanya. It stung a little but it was masked by the sensations. James was able to evoke with his kisses and caress. Silly. Next time, sasabihin mo kung hindi mo na ako kinakaya. Parang batang napapatango siya. Sige na, kumain ka na. Paplantsahin ko lang ang polo mo. Dito ka lang. She eyed him questioningly. Pinaliwala nito ang mga titig niya, at ang masasarap na nakahain ang tinitingnan. Wow! Nasa fancy restaurant ba ako? Tumusok ito ng hotdog gamit ang tinidor. Buong akala niya ay ito ang kakain, pero siya pala ang sinusubuan. Lagi mo akong inaalagaan. I must return the favor. Dapat ako ang gumagawa noon sa'yo, kasi lagi kitang pinapagod, especially at night. It was bluntly said like the most casual thing on earth. Especially at night. May diin pang sabi nito. Come on, have a bite. Iniumang nito sa bibig niya ang pagkain. Ako na kasi. He shook his head. May firmness sa mukha nito, kaya wala siyang ibang ginawa kundi ang kumagat. Salitan sila ng kagat na parang mga batang paslit, na pinaghahatian ang pagkain. May ekstrang lasa. Sesame oil ang ginamit ko. Napatango-tango ito. Then, he mischievously grinned. Dapat palalagyan din natin ng sesame oil ang hotdog ko. Hindi na siya inosente at alam niyang double meaning ang sinabi nito. Villamor. It's a warning. Ang hirap i-ignore ang pagiging maniakis nito sa kanya. Sa talaga namang mas yummy ang hotdog ko nito. Pati itlog ko. There. His scandalous mouth.
Ang aga-aga ay mahalay na kaagad ang bibig. Walang preno ang bibig ni Mr. CEO pagdating sa usaping bed scene. Natutuwa na rin siya at nararamdaman niyang at home ito sa kanya. But you haven't tasted it yet, James. Pahiwatig ang sinabi nito. Animo na iinis na tatayo na sana siya, ngunit mas hinigpitan nito ang yakap. Sorry. Ibinaon nito ang mukha sa braso niya. I was just kidding. I still have my limits, though, matapat niyang sabi. Pero asawa siya. Wives are supposed to satisfy their husbands. Natatakot siya na baka maghanap ito ng satisfaction sa iba. That would be hurtful and devastating. Kilala pa naman itong womanizer dati. Hey, that was a joke and inaamin ko, it's a bad one. Pilit ang naging ngiti niya. Saka nito sinamyo ang buhok niya. Why do you always smell so good? Pag-iiba nito ng usapan. Isang bagay na gustong-gusto niya sa asawa, pinapalas kaagad ang discomfort niya. Para kang Shih Tzu. Gutom lang, yan. Kain na tayo. Hanggang matapos ang agahan. Nasa kandungan siya ng asawa. Sa bawat pagkain kakainin dapat ay hati sila. Nawi-weirduhan na nga siya, but it's a different kind of weirdness. May kagat na kaligayahan at kilati sa dibdib. Shower. Anito matapos ang agahan, together. Malutong ang naging tawa nito. Babe, we are sharing a room, therefore, we will share everything and that includes the bathroom. But only if you agree, pero sa pagkakataong ito, I won't take no for an answer. Nahihiya ka pa ba sa akin? Anong parte pa ba ng katawan mo ang di ko nakita? Nahalikan at nalawain ko na nga lahat pati sakong mo. Bastos ka talaga. Napaigtad ito ng pinong-piningot niya ito sa tagiliran. Mas nagkahugis ang tawa nito. Like a thief in the night. Namalaya na lang niyang buhat-buhat siya nito papasok ng shower, sa kabila ng pagkakawag niya. Just what was expected, he took her again once. Meeting mo, paalala niya rito. I don't care, he grunted as he was too deep in pleasuring themselves. All I care is being with you. Namamaos at tila hirap nitong turan, habang patuloy sa ginagawa nito, habang nakabaon ang mukha sa kanyang leeg. You're gripping me real tight. All she could is hold on to his strong arms. Tinanggap niya ang lahat ng ipinapalasap ng asawa sa kanya sa umagang ito. Ninamnam ang bawat invasion sa kanyang kaibuturan. Mornings had never been this delightful. Once again, nagduet ang mga boses nila, habang inaabot ang pinakamagandang nota ng kanilang musika. Their bodies shook in satisfaction. Natapos ang shower nila. Si James pa ang mismong nagbalot ng tuwalya sa katawan niya, at ang nagtuyo sa buhok niya. Extra kung lamambing kasi nga nakarami. Napapailing na lang talaga siya sa stamina ng asawa. Walang kapaguran. Come with me. Ang sinabi ni James ang nagpahinto sa kanya sa pagbubuhol ng necktie nito, at napatingala rito. Saan? He looked nervous. Saan? Na baka tatanggi siya sa alok nito. Nininervyos ba ang isang James Villamor? Pakulaw ito sa confidence. Office. She frowned. Huwag na. Pinaplant sa niya gamit ang likod ng mga palad dot ang munting gusot ng Amerikana nito sa gawing balikat. Not the slightest wrinkle, sinisigurado niya. Please. Ano naman ang gagawin ko dun? Hinapit siya nito sa baywang. Maging energizer ko sa trabaho. Automatikong nagrevolusyon ang dibdib niya sa sinabi nito. His words were matched with intense gazes, and she could sure peek at the window of emotions in his eyes. Uy, love you na lang talaga ang kulang, James, at maniniwala na akong mahal mo nga ako. False hope. Maybe he found her fascinating, but never enough to be loved completely. Pwede namang diretsahan itong sabihin kung talagang mahal siya. Sama ka na. Antag nito. Maybe next time. Kailangan ko pang maglipat ng mga gamit. Or, if you want, iiwanan ko ang mga gamit ko sa kabilang silid. Na, umalis ito sa harapan niya, at binuksan ang isang bahagi ng malaking closet. Walang laman. This was left unused, purposely. Malamang para sana kay Sorry iyon. Okay, dyan ko ilalagay ang mga gamit ko. Para kay Sorry man o kahit kaninong babae pa, ang mahalaga, her clothes will lay next to James. Napatango na lang siya nang wala sa oras.
Fingers intertwined, naglakad sila ni James papasok sa Villamor Tower habang nakatungo siya. Pinagtitinginan siya ng mga tao. Nahihiya pa rin siya, kahit ilang beses na silang nakikitang magkasama in public. Iba ito ngayon, mga empleyado at business associates nito ang makakasalamuhan niya. Mrs. Villamor, heads up. Pinitiwan ni James ang kamay niya at hinapit siya sa baywang. Like a true possessive and loving husband. Nakita niya kung paanong sinusundan sila ng titig ng mga naroroon. Pangalawang beses niyang napadpad sa Moderno, at matayog na gusali ng mga Villamor. Noon ay hindi niya napagtuunan ng pansin ang paligid. Everything around her screamed of opulence. Mula sa entrada, maging sa well-manicured lawn. 4 na revolving doors ang nakahanay sa main entrance. Kung titingnan mas parang facade ng hotel iyon kaysa sa tanggapan. Good morning sir. Good morning ma'am. Magalang na bati ng nakatalagang sekyo. Good morning po, kuya. Nakita niyang tila nagulat ang gwardya. Saka pumunat sa bibig nito ang alanganing ngiti. Marahil, di nito inakala na makikipagbatian si Mrs. Villamor rito. Nagpatuloy sila sa paglalakad na panay ang paglinga niya sa paligid. Ang gara talaga. Nasa bungad pa lang sila ng lobby, at direktang matatanaw ang reception area, kung saan naka-embossed ang gold letters na VC sa pader, sa likuran ng 2 magagandang babaeng nakatoka. Parang modelo sa gaganda at gawin ng mga receptionists. Good morning, Mr. Villamor. Si James ang binati ng 2 babae, pero hindi naiwasang dumaan sa kanya ang paningin ng mga ito. Namamanghao kung anuman, basta ramdam niya ang panunuri ng mga nararanan. Pailalim niyang tinitigan ang mga naraanan, particular ang mga kababaihan. She silently compared herself to them. Hindi kaya siya alangan. Suot niya ang kulay bronze na one-piece dress na semi-balloon ang skirt. Sleeveless iyon, hanggang tuhod ang haba. Pinatungan niya iyon ng kamatch na sweater. Kahit papano ay nadagdagan ng ilang pulgada ang height niya, dahil sa suot na 2.5-inch heeled sandals. Gayunpaman nauunano pa rin siya sa tangkad ni James. Kaya siguro nito sinabing cute siya, dahil hanggang dibdib lang naman siya nito. You're pretty. The prettiest babe. There is. Napangiwi siya. Nababasa ni James ang laman ng utak niya. Polero, nakanguso niyang turan. Ang gaganda naman ng mga girls dito. Hindi niya napaglabanan, she sounded jealous. Di niya maiwasan, umaakyat sa utak ang insecurities niya. No need to feel insecure. He pressed her towards his body. Dikit na ikinataas ng mga balahibo niya. Then, his lips landed on her forehead as they stepped inside the express elevator. Napupukol tuloy sila ng mga tingin, at ramdam niya iyon kahit nakatalikod sila. Sobra ka namang maka-PDA, with pouting lips ay reklamo niya pa. Hindi siya binitiwan ni James, kahit nang pindutin nito ang floor number sa control panel. Top floor, sa penthouse mismo. Kapansin-pansin na walang ibang lumululan sa elevator, maliban sa kanila samantalang nakapila naman ang iba sa hanay ng mga elevators sa baba. Private lift mo ito. Yup. Kahit emergency, di mo pinagagamit sa iba. Wow ha! Nang bigla na lang ay pumasok sa utak niya ang elevator scene, sa pilit na pinapanood ni Sorry sa kanya noong college days nila. Fatal Attraction ni Glenn Close at Michael Douglas. May ibang babae ka bang pinasasakay dito maliban kay Polly? Siyo nga, ano naman kung meron. Pero babero nga naman talaga ito dati. Dati lang ba? What if meron nga? Nag-iwas siya ng paningin. Dati naman kontrolado niya ang utak at mga kilos. With James around, ang laking ipinagbago. Paano naman kasi, pinaparamdam nito sa kanya na sapat siya. She heard him chuckle. Jealous wife. May amusement sa boses nito. Ang loko tumawa pa. Tuwang-tuwa. Hinawakan ni James ang baba niya. He tilted her head, iniangat enough na magtama ang mga mata nila. Ang sarap ng ngiti ng kumag. Tuwang-tuwa ka naman. Everything she had to say was cut off by his kiss. It was brief but full. I like it when you're jealous, anito nang matapos ang maikling halik. Too late na pasubalian pa ito. Ano naman kung nagseselos siya? She is Mrs. Villamor. Entitled siya. Niyapos siya nito. Mas mahigpit at hinalikan siya sa bumbunan. 2 kamay na ngayon ang nakayakap sa katawan niya.
Minsan gusto na niyang isiping may fetish ito sa buhok at leeg niya. Kapag ganito ang naging paglalambing ni James, napupuno ng assurance ang puso niya. Sapat nga siya, pinubura ang mga takot at hinala. Habang mag-asawa sila, dapat sa kanya lang ito. Ayaw niya ng kahati. Subukan lang ng ibang babae at baka may sigaw niyang mahal nga niya ito. Baka manabunot nga siya gaya ng sabi ni Klein. James is a busy man. Simula nang dumating sila sa opisina, okupado na ito ng samut-saring meetings, pagrerepaso at pag-a-approve ng documents. At kung sino-sinong kausap. Are you bored? Maya't maya ay tanong nito sa kanya. Nasa couch lang siya, nagbabasa ng mga magazines at ng mga libro sa shelf sa isang sulok ng modern office nito. Katatapos lang nilang mag-lunch at sub-sub na naman ito sa trabaho. Sa loob ng mga oras na naririto siya, 3 beses na niya itong ipinagtimpla ng kape. Mawawalan ako ng trabaho nito, pabirong wika ni Polly nang mapasukan siya sa pantry, at kasalukuyang naghahalo sa tasa. Tipid ng ngiti ang isinukli niya dito. Gusto mo, ipagtimpla din kita. Oh no. Ayokong ma-fire no. You're the boss, queen. Nagtimpla din si Polly ng sariling inumin. Energen na may cereal. Grabe naman. Fire agad. Pagbibiro niya habang pinupunasan ng disposable napkin ang gilid ng saucer, na natilamsikan ng likido. You just don't know how crazy he is for you. Crazy, maybe in bed. Tapik sa braso ang iniwan nito, bago lumabas bitbit ang sariling tasa. Siya naman ay banibitbit na rin ang tasang nakapatong sa saucer, na may kasamang kutsarita. Salubong ang kilay ni James. Habang nakatutok sa MacBook ang buong atensyon. Either way, sa ang anggulo man tingnan, gwapo pa rin ang asawa niya. Makisig. Pumabakat pa sa suot nitong long sleeves ang muscles nito. He is strong and lean and muscular. Just this morning, she made love to him. The shower scene crossed her mind, she giggled. By far, it was her wildest lovemaking. Wala na, ang halay niya na rin. Heto at kagatlabi na pala siyang nakatunghay sa labi nito. I understand me, you want a kiss. Umayos siya ng tayo at inalis ang ngiti sa mga labi, nang matintong buong atensyon na pala siyang pinagmamasdan ng lalaki. Nakataas ang isang sulok ng bibig nito. Halatang nanunudyo. Coffee mo po. Hinawi niya muna ang files na nasa mesa, bago nilapag sa harapan nito ang umuusok na kape. Babalik na sana siya sa couch, nang hapitin nito ang kanyang baywang at napaupo sa matitigas nitong mga legs. James, baka may pumasok, aniya sabay si Corito. Walang basta-basta pumapasok sa opisina ko. May naiisip na naman itong kahalayan sa utak, sigurado siya, nice and sweet. Inilang lagok lang nito ang kape at natapos. Parang bakulaw lang. Ibabalik na sana niya iyon pabalik sa pantry ngunit pinigil siya. You were looking at me. Sa lips or a biceps, alinman sa dalawa, you were licking your lips. Sinisinghot nito ang braso at leeg niya. Lamikot ang kanyang mga mata sa gawing pintuan nakatitig. Nakakahiya naman kapag may pumasok, at naabutan siyang nakaupo kay James. What? Patay mali siya nitong turan, na sa monitor ng laptop pa rin nakatuon. That naughty smile on his face, was too hard to ignore. Nagsimula itong amuyin ang balikat at braso niya, nang hindi iniiwan ng mga mata ang laptop. Ano yan? Kailangang mabaling ang atensyon nito. Graphical data, diagrams ang naka-flash sa screen. Mostly ay mga figures. Monthly financial reports mula sa iba-ibang kumpanya under ng Villamor Corporation. Mentally, iniisip niya kung gaano kayaman ang pamilya ni James. Mining ang main line of business, pero may iba pang mga investments at mga negosyo. Di ka ba napapagod? I do, pero responsibilidad ko to. If only I have a sibling na makakatuwang ko sa pagmamanage ng business, lalo na ngayon na nagkakasakit si Dad. Nilaro-laro niya sa gitna ng dalawang daliri ang ballpen nitong pampirma. Parker pen, halatang mamahalin ang gamit na pampirma. Lang. Samantalang hanggang ngayon ay nagtitiyaga siya sa Faber-Castell. Iyon na yata ang pinakamahal niyang ballpen. Nasanay na siya sa Panda at HBW. Parker and Panda, parang sila lang din ni James. Ang laki ng agwat. The figures here represent the monthly income, habang ang nasa column na ito ang expenses.
Nagpaliwanag pa si James na katutok ang cursor sa tinutukoy nito. Panay naman ang tango niya. Sa kurso niya ay marami ring numero, kaya naiintindihan niya kahit papano ang nakikita sa screen. Sa tansya niya ay ang laki ng income ng korporasyon. Ang Villamor Corporation din kasi ang isa sa may pinakamalaking assets at net worth sa buong Pilipinas. Nabasa niya iyon dati sa Forbes magazine. Bakit kayong mga mayayaman, madami naman kayong perang ipampapakain sa mga anak ninyo? Pero bakit ang cooker ipot ninyo pagdating sa bilang ng anak? Natatawa niyang puna, habang nakatingin sa nag-iisang frame sa silid. Kaya naman pag ako ang nagkaanak, dadamihan ko talaga. 4 ang gusto ko. Napapangiti siya, napapangarap. Babae, lalaki, lalaki at babae. Babaeng panganay kasi responsable at babae rin ang bunso para siya ang prinsesa ng pamamahay. They will be called Adi, Achilles, Arthur at Athena. Nangangarap niyang pagpapatuloy. Walang anumang sagot mula kay James. Saka ang pagsigid ng katotohanan, she had become dreamy. Too dreamy, in fact. Anak pa talaga ang sinasabi niya. Mahirap nang bawiin ang mga nabot-iwang salita. She worried that Jay might get the wrong idea. Baka isipin nitong nagpaparinig siya. Ang kanina lang kasing ngiti nito sa mga labi, ay napalitan ng seryosong ekspresyon. Sa gilid ng kanyang mga mata, nakikita niyang tame-tame na nakatitig ito sa kanya. She castigated herself for being so tactless. Nakakahiya. Tapos ka na, no? Ililigpit ko na ta. Pabalawala niyang kinuha ang wala ng lamang tasa at platito, at binitbit sa pantry. Doon siya nagpakawala ng sunod-sunod na buga ng hangin. Ang sarap talagang pukpukan ng electric kettle ang ulo niya. She may have ruined the atmosphere. Ang ganda pa naman ng mood ni James. Nagalit ko kaya siya. Napabuntong hininga siya. Next time, dapat babantayan na niya ang bawat katagang lumalabas sa bibig niya. Hi, Patrice. Muntika na siyang mapatili sa gulat, nang sa pagpihit ay si James ang nakikitang nakatayo sa tapat ng pintuan ng main office nito at ng pantry. Nakatayo sa hambo ng pintuan, nakapamulsa ang 2 kamay. She swallowed hard nang makitang seryoso lang ito. Pilit niyang hinahanap sa mga mata ang damdamin nito. His eyes were intense but not angry. Katunayan, tila may bahid pa ng tenderness. Hinintay niyang magsalita ito, ngunit bumuntun hininga lang. Pinaba ang kamay at pabigla siyang hinela at niyakap. Do you want a child with me? Parang nabingi siya sa sinabi nito. May bumara sa kanyang lalamunan. A child with him would be more than wonderful. Pero magiging suntok sa buwan yun kung maghihiwalay lang naman sila sa bandang huli. Tempted siyang magsabing oo, pero ang selfish niya naman kapag ganoon. Kapag sinabi niya naman, baka matakot ito o magalit. Laro-laro lang naman itong kanila. A child in between is not good, di ba? Pinabalik niya kay James ang sarili nitong pangungusap noon. Nagangat siya ng mukha at sinikap na pintahan ng matamis ng ngiti ang mga labi. She acted as normal as she possibly could. Before I forget, paubos na po ang pills ko. Dapat mo na akong ibili Mr. Villamor. Or I could have injection kung okay lang sa'yo. Acting so coyly but it always had a stabbing effect on her heart, every time she mentioned that dreadful word pills. James just looked at her. Hindi kumikibo. His gray eyes looked wary. Hey, tititigan mo na lang ba ako? Nawala ang lahat ng anumang sasabihin. Ikinulong ni James ang mukha niya sa 2 palad nito. James claimed her lips. Nakabukas ang bibig niya, kaya malayang nakapasok ang mapangahas nitong bibig. It was a hungry kiss. Na para bang nitong umaga lang ay walang namagitan sa kanila. All she could was hold his hands cupping her face, close her eyes and feel the magic of this kiss. There was something in his kiss. It was fiery yet tender and deep and full of love. No matter what it was, she kissed him back, as fierce as she could. Uminto lang sila sa halikan ng pananggapusan sila ng hininga. Naging mas banayad ang halik nito, nang muling sinakop ang labi niya. Mas banayad, mas tumutupok sa kanya. Mas nadadala siya kapag sa ganitong paraan siya hinahalikan ng asawa. Mas nadarama niya ang puso nito. Parang nabuhusan siya ng malamig na tubig, nang marinig ang boses na iyon na nanggagaling sa gawing pintuan. Pumukas ang mga mata niya, Stella was staring at them. Awang ang bibig nito,
at alam niyang nasaksihan nito ang mainit na halik na pinagsaluhan nila ni James. A trace of pain was seen in her eyes. Babae siya, ramdam niya na may lihim itong pagtingin kay James. Dahil kung hindi ay di pangangiliran ng kislap ng luha ang mga mata nito. Pain was mirrored in her eyes. I may have interrupted you. Nakabawi na ito kaagad. Abogado nga naman ito, at magaling sa pagtatago ng emosyon. Iniisip niya lang kung nararamdaman din kaya ni James ang damdamin ng babae. Ni hindi nga napapansin ni James na mahal niya ito. O talagang manhid lang at ang mas nabibigyang halaga ang madala siya sa kama. Nagpapadala din naman siya. No Stella, what is it? Umiwalay siya kay James, at naupong muli sa kinapapwestuhan kanina. Pinaupo naman ni James si Stella sa upuan nito, sa harap ng executive desk. Nahihiya siya sa naabutan ni Stella ngunit si James, tila ba wala rito ang nangyari. I have already reviewed the contract with the Fajardo Mining. Kontrata. Ang galing lang titigan ni Stella, habang naglalahad ng mga detalye ukol sa pinag-usapan. Stella, one empowered woman na nang magsabog yata ng katalinuhan, ay nasalo nitong lahat. Confident, beautiful, sexy. Nakaka-intimidate, may magandang sense of fashion pa ito gaya ni Sorry. Dapat yata nagmodelo ito. Good. Nakita niyang kumuha ng sigarilyo ang babae sa purse nito. Ngunit nang sindihan nito ng lighter ang stick, ay halata ang nginig ng mga kamay. Tensyonada ito, ganito si Tita Beatrice kapag nininervyos. And the way she threw glances at James, there was really something. How many times did I tell you to quit smoking, Stella? Inagaw ni James ang sinindihan nitong sigarilyo, at itinapon sa aluminum trash can. Para itong concerned na kapatid na lalaki, sa nakababatang kapatid naman na babae. She wondered kung gaano kalalim na ang pinagsamahan ng dalawa. Sa mga miminsang pagkakataon na sinasamahan niya si Sorry noon, naalala niyang paminsan-minsan lang niya nakikita si Stella. Pero mukhang malalim ang ugnayan ng mga ito. Mas malalim pa sa anumang meron sila ni James. Ano lang ba ang alam niya kay James? Napakalimitado lang. Mas memoryado pa niya kung ilang nunal meron ito sa dibdib, at ang six-pack abs nito sa tiyan, kesa sa past relationships nito. She knew his body too well pero hanggang doon lang. Hanggang kama ka lang talaga, Patrice. Nakita niyang tumayo si Stella. Don't forget, may meeting tayo mamaya with another possible investor, sa Manila Pen. This 2 p.m. Pinulot nito ang phone na nakapatong sa mesa at humakbang. Siya na nakaupo sa couch malapit sa pintuan, ay bahagya lang nitong tinanguan. There was this silent animosity in Stella's face. Tinatago pero kusang lumilitaw. Habang sinusundan ito ng titig, ay may sumungaw na kaba sa puso niya. Bigla ang sumapusong takot. Nilingon niya si James. He was smiling at her. Pinitian niya itong pabalik, ngunit sa utak niya ay napupukaw ang isang katanungan. Hanggang kailan magiging akin ang ngiting yan, James?